So, yung ating discussion last week tungkol doon sa bid'ah, di ba? Bakit ipinagbawal ang bid'ah? Ang bid'ah, pabago sa relihiyon, ang pag-explain na dito ng mga pantas, ito yung mga gawain na kailanman ay hindi itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa noong siya ay nabubuhay, hindi niya itinuro, hindi niya in-encourage, wala siyang sinabi na ang gumawa dito ay noong siya ay lumipas na namatay at namatay din ang mga khulafa o rashidin at nagpabago ang mga ibang pamayanan ng mga kamusliman ng mga gawain na ritual o pabago sa relihiyon pagdating sa pananampalataya. Pagdating sa usapin sa ritual o pananampalataya. Ulan na kung sharia. Di ba? So yun. Nakuha natin, di ba? Maari, sinabi nga natin, ipinaliwanag natin, bakit mas delikado ang paggawa ng bid'ah? Dahil ang paggawa ng bid'ah ay akala mo tama ang ginagawa mo na ito ay nag-uugnay sa relihiyon, pagsamba sa Allah, na akala mo yun ang tama, yun ang nasusunod mo, tuloy-tuloy mo pa rin siyang ginagawa. Hanggat hindi mo na mamamalayan, mamamatay ka na, mailibing ka na sa lupa, pero tuloy-tuloy mo siyang ginagawa na namatay ka na gumagawa ka ng bid'ah na pabago sa relihiyon. Samantala kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan na bunyag o patago katulad ng zina, katulad ng pag-inom ng alak, pagpatay sa tao, katulad ng mga pagnanakaw, lahat ng mga gawain na yan na ipinagbabawal yan ng Allah. Pero may time na ikaw ay mag-guilty at magbabalik loob sa Allah o magsisisi ka sa kasalanan mo dahil alam mong masama at napangibabaw ang kagustuhan ng sarili mo, so titigilan mo yun. Dahil yun nga, may oras ka na pwede mong baguhin yun. So pwede kang makapagtawbah, pwede kang patawarin ng Allah. Ang problema ang bid'ah, dahil tuloy-tuloy. Di ba? Tuloy-tuloy siya, naakala mo nasa tama ka. So yun ang dahilan kung bakit natin sinasabi to, dahil minsan meron tayong mga pamayanan ng mga kamusliman, bakit puros na lang bid'ah itong mga pinagsasabi ninyo? Dapat usapin nyo yung mga pinagbabawal. Alhamdulillah, nandyan na yung mga ipinagbabawal. Nandyan na yung mga iba na pinagsasabi ng ating mga ibang mga ngaral sa Islam, di ba? So, kahit pa paano, bakit natin ito sinasabi? Dahil concern natin ito, bro, sa kanila at sa ating sarili. Kasi ano rin ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral? Ano rin ang dahilan kung bakit natin ipinapaliwanag o gusto mong malaman ng isang bagay na hindi mo rin naman ito isinasakilos. Hindi mo naman ito isinasabuhay. Ang Islam kasi, isa sa buhay mo, isa sa kilos mo, gagawin mo, susundin mo, di ba? So, ganun na lang siya kahalaga kung bakit ang bid'ah ay pinakamalaking kasalanan at hindi tatanggapin ng ating tagapaglikha anumang pabago na gawain sa kanyang relihiyon. Ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ay yung wa iyakum, ibig sabihin iwasan ninyo. Iyakum wa muhdathatal umur fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Iwasan ninyo ang paggawa ng anumang pabago sa relihiyon. Dahil ito ay anumang paggawa sa relihiyon na pabago na turo ay ito ay ligaw. At ang ligaw, ang kanyang paroroonan ay nagliliyab na apoy. Tingnan mo, very clear rin yun, kapatid na no. Sa isang hadith din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ay alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Di ba? Yun yung hadith na yan, yung nabanggit natin kanina, ito yung una niya actually, at magkarugtong sila nito. Alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin wa tamassaku bihadhihi sunnah. Ibig sabihin nun, wa waddu alaiha
Sa hadith na yun, ibig sabihin, pag ginamit doon ni Propeta Muhammad, kumbaga, yung kakagatin mo siya na hindi mo siya pawawalain, yung sunna ni Propeta. Ibig sabihin, yung gawain na turo ni Propeta Muhammad, susundin mo siya. Hindi mo siya pawawalain. So, yun ang ipinag-utos ni Propeta, sundan ninyo ang aking sunna at ang sunna ng mga gawain ng aking mga sumunod sa akin. Siya si Abu Bakar Siddiq, si Omar ibn al-Khattab, si Ali ibn Abi Talib, at saka si Ali ibn Abi Talib, at saka si Uthman radiyallahu anhum. Lahat silang apat, Abu Bakar, Omar, Uthman, at saka si Ali. Itong apat na ito ang mga successors ni Propeta Muhammad. Ano man ang kanilang mga turo na ginawa nila, sundin natin. Ang halimbawa noon, si Omar ibn al-Khattab, itinalaga niya na magtarawi ng 8 raka o 20 raka sa kanyang kapanahunan. Kaya minsan, may mga masjid ngayon na gumagawa ng 8 to 20 raka. Samantala si Propeta Muhammad, hindi naman niya yun ginawa. Diba? Pero, doon tayo bumabase sa ginawa ni Omar ibn al-Khattab. Dahil yun ang pagbabasihan natin na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos sinabi din niya dito sa hadith na ton, wa may ya'is minkum fayara ikhtilafan kathira. At ang sino man, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang matira sa inyo o mamuhay sa inyo sa mga huling panahon, pagkatapos na lumipas ako, mamatay din ang mga Khulafa'i Rashidin, at maaabutan ninyo ang mga huling panahon, makikita ninyo ang maraming mga pagbabago at makikita nyo ang maraming mga paghidwaan at makikita nyo ang hindi pagkakaisa ng mga iba't ibang kuro-kuro, opinyon pagdating sa usapin sa relihiyon. Propesiya na yun, bro. Sinabi yun ni Propeta Muhammad na mangyayari. At ito na nga nangyayari, di ba? Nagsilabasan dyan ng mga iba't ibang uri ng mga paniniwala ng mga Muslim pagdating sa akida, pagdating sa mga ibang mga usapin. Sa mga ibang sekta, nandyan ang Shia, nandyan ang Asyaira, nandyan ang Kulaybiya, Al-Qadariyya, Al-Jahmiyya, Al-Fatimiyya, Al-Murji'a. Lahat ng mga Hebro, iba-iba yung mga pananaw nila, lalo na pag-usapin pagdating sa asma wa sifat, sa mga katangian at pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi tayo maliligaw, inshallah, nandun tayo sa tamang panghahawakan ng Islam, sa turo ni Propeta Muhammad, sa turo ng mga Ahlus Salaf Saleh, basta doon tayo manghawakan sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima al-Quran wa sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Hindi kayo maliligaw hanggat kayo ay umahawak o pinanghahawakan ninyo ang Quran at Sunnah. Ang sunna ni Propeta Muhammad, ang kanyang mga salita, ang kanyang turo, ang kanyang kilos, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-uugali, lahat ng yan makukuha natin, maiintindihan natin ayon sa paliwanag ng mga sahaba. Paliwanag ng mga sahaba kung paano ginawa ni Propeta, silang nagpaliwanag, silang nagsabuhay, nagsakilos, at ganun din sa pagsunod ng mga ulama at tabi-tabi'un, pagkatapos ang mga ulama al-mukhlisin as-salihun. Sila yung sumunod sa tunay na yapak ni Propeta Muhammad nung siya ay namatay, sinunod ng mga Khulafa'i Rashidin, pagkatapos ang mga tabi-tabi'un at yung mga salihun na wala silang ginawa, wala silang binago, maliban na lamang na sinunod nila ang tunay na panghawakan sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon bro, dadako tayo sa ano ang dahilan kung bakit ma huwa sabab duhurul bid'ah. Anong dahilan kung bakit nagsilabasan ang mga tungkol sa bid'ah? O bakit ito ay naglantaran na lumaganap ang pagsagawa ng bid'ah? Maraming dahilan kung bakit lumaganap at patuloy na lumaganap at umuusbong at patuloy na nangyayari ang paggawa ng bid'ah ng tao. Pabago sa reliyon na hindi ginawa ni Propeta Muhammad. Na ang nagbago dito ay ang mga tao na walang basihan sa Quran at saka sa Sunnah. Una sa mga dahilan ay al-jahlu fid din. Al-jahlu fid din, ang pagiging mangmang sa relihiyon. Pag ang isang tao
ay wala siyang kaalaman sa Islam, sa relihiyon, sa usapin sa Islam, hindi siya nakikinig sa mga usapin sa Islam, hindi siya nagtatanong sa mga maalam sa Islam, sa mga ulama, at siya ay mangmang sa relihiyon, automatically gagawa siya ng mga gawaing pabago sa relihiyon. Kasi wala siyang kaalaman. Nakita yan, bro. Doon din ini-encourage ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan tayo mag-aral. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. Ang pag-aaral sa kaalaman sa Islam ay ito ay obligado sa mga kamusliman na babae at lalaki o lalaki sa babae na mga muslim. Hindi ba? Ganun din mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na inuutusan tayo na mag-aral, magtanong at magbasa. Unang talata sa Quran na ibinaba kay Propeta Muhammad ay ang Iqra. Ibig sabihin, basahin mo sa ngalan ng iyong Panginoon, ang mahabagin, ang maawain, na siyang lumikha sa tao mula sa lupa. So makikita natin na mismo ang Quran, unang pag-uutos ng Allah ay ang pananaliksik, ang pag-aaral, hindi ba? Ganito rin kaimportante ang kaalaman sa Islam dahil ito ay isang liwanag. Pagkaparehas ba ang liwanag sa dilim? Pag liwanag, bro, alam mo saan ka dadaan. Hindi ka maliligaw. Pag madilim, kahit anong gagawin mo, hindi mo makikita kung saan ka paroon dahil madilim. Ang kaalaman sa Islam na siya ang tunay na yaman, siya ang tunay na kaligtasan, at siya ang tunay na magbibigay ng gabay sa iyo paano mo sasambahin ng Allah. Bro, bakit kailangan natin ng kaalaman? Una, hindi gusto at hindi kailangan ng Allah na siya isambahin natin ayon sa kagustuhan natin. Ayon sa kagustuhan ng mga tao o sinong tao, sasambahin natin siya ayon sa kagustuhan niya na paano siya sambahin. Hindi ba napag-aralan natin paano sa pagsabi ng Asyhadu anna Muhammad Rasulullah at isa doon sa nasabi natin ay ang pang-apat, an la ta'budallah illa ma syara'a bihi. Hindi mo sasambahin si Allah maliban sa sasambahin mo siya ayon sa pinag-iwanan na turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang turo ni Propeta, ang kanyang sunna, ang ritual, ang kanyang mga gawain, yun ang dapat nating susundin. Anong saysay ng pagiging propeta niya kung ikaw rin ay hindi ka susunod? Kung ikaw ay may sariling buhay, sistema na gagawin sa pagsamba sa Allah. So, kailangan natin ng kaalaman at ganito siya kahalaga ang kaalaman sa Islam at sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala o itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga taong naniniwala sa inyo, ang mga Muslim na naniniwala sa Allah sa araw ng paghukom at ganun din ang mga tao na sila ay nabibiyayaan o nagkaroon ng kaalaman na isinabuhay nila. Na kaalaman sa Islam na isinakilos nila. Bro, nasabi natin, ang kaalaman na hindi mo isinabuhay, isinakilos ay katulad ng isang puno na malaking puno, magandang puno, pero walang bunga, walang benepisyo na may ibibigay siya sa mga tao. Di ba? So, ganun din. Maalam ka nga, pero wala kang ginagawa. Natutulog, kumakain, nagbi-business, pero hindi ka nagtuturo. Ano ang saysay ng kaalaman mo na hindi mo ipinamalas? Di ba? So, yun. Ang isa sa dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon siya ng mga bid'ah o sumusunod sa mga gawain ng pabago sa reliyon yun dahil sa walang kaalaman at pagiging mangmang sa Islam. Pangalawa, ang pagiging ikaw ay pagkakaroon mo ng mga itba'us syahawat. Pagsunod sa sariling kagustuhan, sariling pagnanasa. Delikado yan. Ang Muslim, tayo, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo na binigyan tayo ng syahwa. Ang syahwa, hindi kalayaan yun. Ang syahwa, bro, ay yun yung kagustuhan ng sarili. Ano ba tawag doon? Yun yung sinasabi nating sariling hindi sariling desisyon. Sariling kagustuhan. Sariling pagnanasa. Syahawat. Pagnanasa
sa pagkain, pagnanasa sa babae, pagnanasa sa pera, pagnanasa sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah. Mayroon yan. Nilagay dito sa puso natin. So ngayon, bilang isang Muslim, sino susundin mo? Sarili mo o kagustuhan ng Allah? Tignan mo, there is a big challenge in the Holy Quran. Sinabi ng Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah. Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Suratul Jathiyah. Anong sinabi dito ng Allah? Nakita niyo ba, yung mga sila, ang kanilang ginawang Diyos ay ang pagsunod sa kanilang sariling kalaswaan? Sariling pagnanasa? Bro, may tao na ginagawa niyang Diyos ang sarili niya sa pagsunod sa kanyang sarili. Dapat pigilan natin ang sarili natin sa kasamaan nito. Darating nga ang Ramadan para ito ay i-remind ulit tayo na hindi lahat nasusunod ang kagustuhan ng sarili natin. Sa pagdating sa pagkain, sa inom, pagtabi sa asawa, at hindi lang yan, pati pagpigil ng kasamaan ng salita ng ating mga dila. Di ba? Sabi ng Allah, nakita niyo ba, yaong siya na sinunod niya ang ginawa niyang Diyos ang kanyang sarili, wa adallahu Allah, at siya iiniligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagsunod nila sa kanilang mga sarili. Bro, tayo ay alipin, susundin natin ang gusto ng Allah, hindi anong gusto ng sarili natin. Hindi ang gusto ng sarili natin kalaswaan. Ang sino mang sumunod sa kanyang sarili, maliligaw, bro. Nakuha mo yan? So it is very clear, di ba, bro? Meron tayong sarili na kagustuhan na pagnanasa na bawal. Na gustong-gusto natin, tama? Totoo yan. Pero dapat pigilan yan. Mangingibabaw ang Allah. Kaya may Quran kaya mayroon ng sala Kaya may syariah ng Allah Kung wala ang batas ng Islam, baka lahat ng tao maliligaw. Lahat ng tao gusto niyang gawin niya ang sarili niya na anong gusto niya. Pagnakaw, pagpatay, pangangalunyap, lahat. Kasi walang batas ang Islam. Pero dahil may batas ang Islam, dahil may syariah, natatakot tayo. Kung sinasabi nga ng mga sa batas sa Pilipinas, the law may be harsh, but still the law. Kung ang batas ay mahigpit, pero wala tayong magawa dahil ganyan talaga ang batas. Mahigpit. Ganun din ang Sharia. Mas grabe pa ang Sharia ng Allah. Dahil siya mismo ang nagtalaga dito na perpekto na mula sa Kanya at hindi sariling haka-haka o pag-iisip ng isang tao. So, kung naiintindihan mo, bro, yung sinasabing syahwat na yan, ya Allah, sana makaya na natin, mapigilan natin ang sarili natin. Ang syahwat, bro, nandyan na yung minsan puot, galit, selos, pagnanasa sa mga bagay na ipinagbawal. Yan, delikado yan. At hinihiling natin, ya Allah, protektahan kami na masunod namin ang kagustuhan mo at hindi mangibabaw yung anong kagustuhan namin. Pangatlo, ay al-itba al-aql o yuqaddimul aql min al-naql. Subhanallah. Ang pagsunod sa kung ano at nangingibabaw, ang pagsunod sa kung anong iniisip niya, nangingibabaw ang utak niya, kaysa doon sa pagsunod sa kung ano yung nakasulat. Subhanallah. Nakuha mo yan, kapatid, no? Ibig sabihin, nangibabaw ang pagsunod mo sa utak mo, sa kagustuhan ng sariling utak mo, dahil matalino ka, dahil may logic ka, dahil akala mo ito ang tama sa utak mo, mas nangibabaw yun sa pag-unawa mo sa kung anong relihiyon ng Allah o Islam kaysa doon sa Quran at saka Sunnah. Tignan mo. May mga tao, dahil sa sobrang talino daw nila, kasi ang matalino bro, masunurin ang bobo at ang mayabang, yung alam na niyang tama, ayaw sumunod at ayaw tanggapin. Di ba? Bobo yun. Paano yun? Mayabang yun. Estupido yun. Ito yung tama pero hindi mo pa rin tanggapin. O, di ba? Bakit? Dahil ang pinangibabaw mo yung utak mo. Yuqaddimul aql minal naql. Nangibabaw ang pinairal ang utak nila kaysa doon kung ano ang kasulatan. Ang kasulatan na tinutukoy dito ay ang Sunnah ni Propeta Muhammad o di kaya ang Quran. Mismo ang Quran.
Pag nagsalita ang Quran, pag yun ang Quran, wala na tayong sasabihin. No further doubt, no further explanation, except sami'na wa ta'na. We hear and we obey, and we follow and we submit. This is what Islam is all about. We need to submit. We need to surrender. We need to obey the laws of Allah. What is in the Quran? The perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing else. So, nakita mo yun, bro? May mga tao na minsan, dahil sa mga nabasa nila, dahil sa iniisip nila na tama, yun gagawin nila. Pero ang Islam hindi nakukuha sa dahil kung anong iniisip mo at kung ano yung tama na iniisip mo. Kung ano yung Quran, kung ano yung Sunnah. Hindi ba? Nakuha mo yun, bro? Alam mo, may mga sa psychology, may nagsasabi na there are 5 senses. 5 ang pakiramdam ng tao. Ano yun? Pang-amoy, pandinig, paningin, panlasa, pakiramdam. Nariramdaman mo, di ba? There are 5 senses. Kung titignan natin, ang Islam, pwede yan ma-implement. Nararamdaman natin na may Diyos, may Allah. Nakikita natin minsan ang mga sinyales na may Diyos, na may Allah, may ulan, may mga palatandaan. Hindi ba sinabi ng Allah sa Quran, sa Suratul Jathiyah, Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Katotohanan, anuman ang mga nasa kalangitan at kalupahan, ito ay mga tanda sa mga mananampalataya. Bro, ang ganda ng discussion namin ngayon. Ang discussion namin, natapak natin last week yung tungkol sa bid'ah. Di ba? Na-explain natin yung kung gaano siya kadelikado. Ngayon, at in-explain natin kung ano ang bid'ah. Nagbigay tayo ng mga halimbawa. Ngayon, ang aming topic ay, ano ngayon ang dahilan kung bakit lumalaganap, na patuloy na lumalaganap at sinusunod at dumarami ang bid'ah. Isa doon, bro, ay ang kamangmangan sa reliyon, al-jahlu fid din. Pangalawa ay ang pagsunog ng tao sa kanyang sarili. Itba'u syahawat. Pag ang tao hindi siya sumuko sa Allah, sinundan ang sariling kalaswaan, sariling kagustuhan, magiging ligaw, gagawa siya ng bid'ah. Pangatlo ngayon na aming diskusyon ay ang tungkol sa ang tao ay nangingibabaw at pinaiiral niya na mas tama ang utak niya kaysa kung ano ang nasa kasulatan. May mga tao na nangaligaw, bro, dahil ang iniisip nila kung ano yung tatanggapin ng utak nila, na yun ang ibinigay ng Allah ng tama para mag-isip tayo ng tama at mag-isip ng masama. So, dahil sa utak na yan, yan pairalin natin. Pero, nangingibabaw yun sa kanila, sinusunod nila yun, kaysa kung ano ang nasa Quran at saka sa kitab o sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag yun ang nangyari, maliligaw ka. Kasi kung pairalin mo, bro, ang utak mo, wallahi maliligaw ang tao. Lalo na pagdating sa reliyon ng Islam. Lalo na sa pagdating sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Islam hindi nakukuha sa kung ano yung utak. Kung ano yung naiisip mo patungkol sa Allah. Hindi. Kung anong sinabi ng Quran, anong sinabi ng Sunnah, pinakinggan ng puso, tinanggap ng puso, tinanggap ng utak maski hindi mangingibabaw. Kung bakit nangaligaw ang mga ibang mga kamusliman, katulad ng katulad halimbawa ng mga Shia, katulad halimbawa ng iba sa mga Asyaira, katulad ng mga Jahmiya, Al-Murji'a, Al-Kulabiyya, Al-Qadariyya, Al-Fatimiyya at iba pang mga kamusliman, pinangibabaw ang utak, bro. Dahil ito ang utak ng mas tama. Dahil sa talino nila at nawala sila doon sa kung ano ang Quran. Ang Quran, perfect. Ang Sunnah, yung sinabi ni Propeta Muhammad, pag sinundan mo ang sarili mo, ligaw ka. Subhanallah. Halimbawa, kanina, binigay natin yung 5 senses na 5 pakiramdam na ibinigay sa atin ng Allah. Ang pang-amoy, ang panlasa, ang pandinig, ang pandama, at ang pandinig. Okay, lahat yan. Sabi ng iba, yan ang pagkita natin. Naniniwala tayo sa Kaaba. Nakita mo ba ang Kaaba? Sabi niya hindi. Naniniwala ka? Oh, bakit? Kasi nakita ko sa TV. Naniniwala ko kasi nakita ko dahil nakapunta mismo ako doon. So ibig sabihin, naniniwala ako.
Naniniwala ka kay Propeta Muhammad? Diyan ka napapasok. Hindi ko nakita eh. Naniniwala ka sa Allah? Oo, nakita ko. Naniniwala ko sa Allah pero hindi ko siya nakikita. Pero pinapaniwala. Tingnan mo bro, ang Islam ha, hindi nakukuha sa talino at hindi nakukuha sa kung ano yun sa utak mo. Pagtalima, pagsunod lang. Nabigyan natin very, very, very clear na simple example. Nasabi ni Ali bin Abi Talib o si Omar, si Ali yata. Kung ang relihiyon, ang sukatan ng relihiyon ay kung ano yung pag-unawa at pag-intindi, dapat pag tayo ay naka-medyas, ang ating medyas na mag-ablution tayo, ang ahaplusin lang natin ay yung nasa sa ibabaw, ay hindi, nasa ilalim, kasi doon yung dumi, doon yung natatapak natin, di ba? Pero bakit ang hinahaplus natin yung sa ibabaw? Wala sa logic. Ang sa logic, ang utak, dapat dito sa huli. Kasi nandyan yung may mga dust o may dumi. Pero bakit dito nawala? Kasi, bro, yun ang dahilan na ang reliyon, hindi kung ano yung utak mo. Sumunod ka lang. Sumurrender ka lang. Kung bakit may mga naligaw, utak ang pinairal nila. Si Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing 1/3 ng gabi, bumababa mula sa kanyang kaharian, sa ars, dito sa kalangitan, sa mundo. Sabi ng iba, hindi si Allah ang bumababa. Ginamit nila utak nila. Bakit? Kasi ang liit-liit ng mundo, kalawakan, napakalaki kaya ng Allah. Bakit pa kailangan niyang bumaba? Ang bumababa, yung habag ng Allah, hindi siya mismo. Doon sila sinagot ng mga pantas, ng mga ahlusunna wal jamaa. Ang pagbaba ng Allah hakiki. Yaliku bi jalalihi. Ang pagbaba ng Allah ay kung ano yung bumababa siya ayon sa kagustuhan niya, ayon sa nababagay sa kanya. Pero dahil sa mga iba na nangaligaw, na ininterpret nila sa ayon sa kanilang sariling pag-interpretasyon, sabi nila, hindi, utak ang pairalin natin. Bakit bababa ang Allah? Ligaw, bro. Astaghfirullah wa a'udhu billah. Dahil sa sobrang talino nila. Dahil sa, hindi ko yung nga sinasabi ko sa iyo, hindi talino yun. Pagiging pilosopo yun, pagiging estupido yun, pagiging hambog. Walang malintama na pera nila sa pag-isip. So, yuqaddimul aql minal naql. Pinangingibabaw nila ang kanilang ang nasa isip nila na tama kaysa doon sa Quran. Kasi bro, kung ang Quran ang paniniwalaan mo, kung ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paniniwalaan mo, na magkakaroon ka ng mga question na maraming pwedeng hindi ka maniniwala talaga dyan. Tignan mo. Bigyan lang kita ng very clear example dito. Kapatid na isa. Si Allah subhanahu wa ta'ala, itinaas niya ang kanyang propeta sa kalangitan. Naniniwala kayo? Diba? Ako, bilang Muslim, totoo naniniwala. Walang pagdududa. Sa Laylatul Isra wal Miraj, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naipaakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 7 kalangitan. Kung utak ko ang aking paiiralin, hindi ako maniniwala. Bakit? Si Propeta Muhammad sa Laylatul Isra wal Miraj, nakatulog siya ng gabi sa Makkah at siya ay lumipad na sumakay sa burak na isang uri ng hayop na nakasakay sa kabayo na pumunta sila sa Jerusalem. Naniniwala kayong dalawa doon? Totoo sa puso't isipan? Dapat lang. Kasi pag nagkaroon ka dyan ng pag-aalinlangan, pagiging kufr. Naniniwala ako doon. Hindi ko nakita, pero sinabi sa hadith. Kasi yun ang utak ko. Kung anong sinabi ng hadith at Quran, pinaniniwalaan, maski imposible. Although imposible yun. Isang gabi, si propeta darating doon ng nakasakay lang. Samantalang pag dumating ka dyan, 4 hours lang bago ka, ngayon sumakay ka ng eroplano, napakabilis ka ng eroplano. 4 hours bago ka dumating ng Palestine. At mas delikado at hindi makatanggap ng utak ko, kung ang utak ko ang pairalin ko, na siya'y nakaakyat sa langit. Bakit? Kasi sa langit, ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad, sa unang palapag ng langit, bago ka dumating sa pangalawang palapag ng langit, 500 taon bago ka dumating. Sambay naman lang. Taon na yung sasakyan.
Magaling ka, alam ko, kapatid na Ishak, magtanong. Anong sasakyan? Hindi na sabi. Anong sasakyan? Kahit anong sasakyan mo, kahit anong bilis, importante 500 taon. Pagkatapos ng 500 taon, khamsumiya sana. 500 years bago ka dumating doon. Sa pangalawa na naman, 500 years. Sa pangatlo na naman, 500 years. Bro, kung 500 taon sa isang taon, isang palapag ng langit, ilan ang edad ni propeta? 63 years old lang. Siguro yung pag-akyat niya, 50 plus lang ang edad niya. Hindi pa siya nag-60 noon eh. Kasi yun yung oras yung siya ay pinalabas ng mga taga-Magka, pinarusahan siya at napunta sa Taif. So hindi pa siya nag-60 plus noon eh. 50 plus lang edad noon, si time ng propeta nung bago siya yung Laylatul Isra wal Miraj. So ibig sabihin, gawin po ang 100 years ang edad ni propeta. Paano ang 100 years doon sa 500 years? So ang utak ko, hindi niya tatanggapin yun. Pero pinaniwalaan ng puso't isipan ko at utak ko dahil yun ang Islam. Pagsuko. Maliligaw ka bro kung ang Islam ang gagamitin mo ang utak mo. Kaya may mga tao na hindi naniniwala sa paraiso. May mga tao na hindi naniniwala sa libingan. Lalong-lalo na yung utak at pakiramdam nila na sinasabi nila, walang parusa sa libingan. Hindi kami naniniwala sa libingan. Ang parusa doon ng apoy. Pero bakit apoy? Tabo yung mga taong nailibing dyan. Ngayon, nabubuksan. Mayroong bang bakas na apoy? Wala. Utak kasi bro, ang pinautakan niya, yung utak na yan na bulinaw. Ang pinairal niya. Sabi nga, mayroong nga naililibing ng mga inchik at sa mga kufar. Tapos, ang ganda-ganda ng libing nila. Nakasuot pa sila ng mga Amerikano at mga saya. Tapos, hindi nasunog. Nandun pa yung damit nila. So, hindi apoy. Astaghfirullah. Samantala mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala at hadith ng propeta na ang parusa sa libingan ay apoy. An-naru yu'raduna alayha. Tamo bro. So, anong lesson learned? Anong naintindihan natin dito? Kayo ng mga nakikinig? Ang Islam ay hindi kung ano ang naiisip mo na tama at utak mo ang pairalin. Ang pairalin ng Islam ay ano ang Quran at Sunnah. Maski ito ilabag sa puso't isipan ko, kasi yun ang pagsuko, yun ang Muslim. Bro, paano natin yung ipaliwanag sa tao na sinasabi na yung tao na sinasabi natin na ang parusa sa libingan ay poyo. Samantalang pag tinignan nila, napakaganda, hindi naman susunod yung magawa nila. Ano yung magandang sasabihin natin sa kanila para maniwala sila na totoo yung sinasabi natin sa kanila na apoy nga parusa doon. Okay, very good. Maganda yan. Una, siyempre, Islam ang pairalin. Paniniwala ng Islam. Kayo, ayaw nyo maniwala. Kasi ang gusto nyo, kung ano yung pinapaniwalaan ninyo, kung ano yung nakikita ninyo at nararamdaman ninyo. Sa amin, ipinapaliwanag sa inyo na ang tunay na Islam, ito ang turo niya. Pagsuko, pagtalima, at pagsunod. Tanggapin ng utak at isipan, hindi. Kaya hindi nyo tinatanggap. So, una, ganun. Di ba? Katulad ng baboy, pinagbawal ng Allah, susundan namin na hindi namin kakainin ng baboy. Okay. So, nangingibabaw doon ngayon ang utak, ang pairalin, ang Quran at saka Sunnah. Ngayon, ang tanong ng kapatid natin, paano natin sila mapapaniwala? Na maniwala sila na apoy nga ang libingan doon. Diretsuhin natin, paano natin mapapaniwala ang mga tao ng Islam ang totoong relihiyon? I-divert natin doon, isama din natin yan, palang kalahatan yan. Paano natin mapapaniwala ang mga tao na si Propeta Muhammad ay totoong sugo? Ang Allah ang tunay na Diyos. Bro, gabay ito mula sa Allah. Kung sinong gagabayan niya. Magpasalamat tayo dahil pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah ay ang paniniwala sa Islam. Alhamdulillah, nagabayan tayo ng Allah, panatilihin tayo nawa ng Allah sa kanyang reliyon. Ngayon, may magandang sinagot dyan si Sheikh Islam bin Taymiyyah. Nakipagdebate siya noon sa mga pilosopo sa time niya. Sabi niya, hindi kami naniniwala na apoy ang parusal sa libingan. Kasi sabi niya, kung apoy, yun nga, sinasabi nila walang bakas na nakikita. Sabi ni Sheikh bin Taymiyyah, Allah yarham, ganito yan eh. May 2 tao na namatay. May 2 tao na natutulog. Natutulog, halimbawa si Ishaq at saka si Nuh. Ikaw si Nuh, di ba? Natutulog kayong 2. Si Ishaq,
na naginip siya ng napakagandang panaginip. Ang ganda ang kanyang nakikita, nararamdaman. Ayaw na ayaw niyang gumising at huwag siyang gisingin dahil mawawala yung panaginip na yon. Itong si Nuh, na naginip siya na sinusunog siya, binabangungot siya, natatakot siya, sabi niya, sana may gumising sa akin, sana, ganito yun. Pero pag tinignan mo yung dalawa, parehas lang sila na natutulog na walang nakakaramdam, maliban sa sila lang dalawa ang nakakaramdam. Tayo na nakakakita, hindi natin sila nakikita. Ano talaga yung ganun nun? Yun ang sagot niya doon. Kayo, ayaw nyo paniwalaan yun, pero kung dalil akli na gusto nyo na dalil akli, ganun lang ang halimbawa nun. Itong mga nangamatay dyan sa libingan, na sinabi ng Quran at sinabi ng Allah na apoy ang kanilang parusa, sino nakakaramdam? Walang namatay na sasabihin niya, itong nararamdam namin. So, sa puso yan, sa pag-iisip mo kung paniwalaan mo hindi. Pero ang totoo yun na magaganap yun, na mangyayari. Pwede ba sa kailan sabihin na kung gusto mong malaman yung parusa doon na apoy, mamatay ka muna para... Bro, maski sabi mo mamatay ka muna, sasabihin niya, ano ba naman yan? Parang usaping bata yan. Mamamatay ako na ano, magigising ba ako? Ano, mabubuhayin mo ba ako? So, bro, usapin pa rin yan, Islam ang mangingiral. Ayaw niyo maniwala, walang sapilitan. Itong paniniwala namin. Bro, very simple lang yan. Katulad ng isang tao na nagsasabi na, wala naman talagang Islam eh. Wala naman talagang araw ng paghukom eh. Wala naman talagang mangyayari na paghuhusga eh. Delikado yan. Bakit? Sabi niya, ako, namuhay dito sa mundo, parang nabuhay lang. Okay lang ang nabuhay ako. Pero ang totoo, ang gagawin ko, anong gusto ng sarili ko? Kasi alam ko naman walang parusa. Isinugal mo ang buhay mo na kawawang bata ka. Ako, Muslim. Naniniwala ako na may araw ng paghukom, may paghuhusga, may parusa sa libingan. Namumuhay ako na Islam sa Quran at Sunnah. At doon ko natatagpuan ang kagandahan ng aking buhay at pananampalataya dahil ang sistema ng buhay ko, Islam. Dumating ang araw ng paghukom. Halimbawa lang to, dumating ang araw ng paghukom. Sabi ng nagsasabi, tinan mo, ako ang tama. Wala ang Allah, wala ang Islam, walang relihiyon, walang paghuhusga, namatay tayong dalawa. Ako, walang paghuhusga, walang parusa. Ikaw din, walang paghuhusga, walang parusa. Kasi parehas tayo. Siyam-siyam, sawa-sawa. O, di ba? So, lahat natin swerte. Paano kung totoo? Sabihin natin hindi totoo. Lahat tayo parehas. Pero ako ang mas lamang sa'yo, bro. Bakit? Dahil wallahi, ang Islam ang pinakamabuting buhay. Wallahi, masaya ako ang Islam ang bisyo na sa buhay ko. Wallahi, ang mga tao na nabubuhay na hindi Islam, kawawang mga tao. Lahat may parusa, lahat may problema, lahat may pagkikati, hindi makontento. Walang kapanatagan, katahimikan ng buhay nila. Pero ako, alhamdulillah, nabubuhay ako ang Islam. May mga ipinagbabawal ang Islam, doon ako masaya. Alhamdulillah, sigurado ako na may paghuhusga at paghukom sa araw ng paghukom. Ikaw ang kawalan na sinira mo ang buhay mo. Sabihin natin wala. Alhamdulillah, wala pala eh. Parehas tayo na wala. Masaya ka, masaya din ako. Pero wallahi meron. At wallahi wala akong pagsisisi. Dahil nabubuhay ako ng Muslim dito sa mundo, ang ganda ng buhay ko. Ikaw, sinundan mo ang sarili mo, wallahi ang buhay mo, puros problema. Puros ilang mga Kristiyano, mga tao nagpapakamatay. Walang kontento sa buhay, walang katahimikan sa buhay nila. Pero tayo na Muslim, sasabihin ko to sa totoong Muslim na isinasabuhay ang Islam, na walang pag-aalinlangan sa Islam, wallahi, sino ang natao na mumuhay sa Islam na hindi niya nararamdaman ng Islam? Kung hindi mo maramdaman sa iyo ang tunay ng turo ng tamis ng Islam, there is something wrong with your faith in Allah. Wala yan. To cease to believe na yan. Maraming nangaligaw dahil sa to cease to believe na yan. Kasi pinaliwanagan ako. Sabi ko, hindi ako maniniwala na hindi ko nakikita. Yung aking pananaw ko, hindi ko Muslim. So, alhamdulillah, kaya
Pero naniniwala ka. Naniniwala ko, sinabi ko eh. Naniniwala ka dahil sa kurente na yan. Naniniwala ka sa paginawa ko yan. Ang kurente ako yan. Nakikita mo ba yan? Dapat maniniwala ka. Kahit hindi mo nakikita. Kaya, ako magdala ng mga mga sa isang ustad. Wallahi bro, sa totoo lang. Ikaw kapatid na Noah at saka Ishaq, pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah ang Islam. Sana manatili ito sa buhay natin. Dahil oras na tayo maghiwa-hiwalay na alas 11 na bro. Ang sarap ng usapan natin. Tayo lang dalawa, tatlo nag-uusap dito. Pero alam ko maraming nakikinabang sa pamamagitan ng video na ito. Gantimpalaan sila ng Allah at napakalaking aral. Bilang panghuli, pang-apat, dahil hindi natin nakuha. Una, yung pagsunod kamangmangan. Kung bakit lumalaga na pang bid'a dahil sa kamangmangan, walang kalaman sa Islam. Pangalawa ay dahil sa pagsunod sa sariling kalasawaan, sa sariling kagustuhan, ang syahwat. Pangatlo ay dahil sa pagsunod ng nangingibabawang utak nila kaysa sa Quran at saka sa Sunnah. Pang-apat ay dahil sa pakikisama sa mga tao na kinakaibigan mo na mga ahlul bid'ah. Kung sino ang kaibigan mo, sabihin mo sa akin dahil ikaw ay magiging parehas nila. Ikaw ay mabuti, naging masama ka dahil sa kaibigan mo. Ikaw ay masama, naging mabuti ka dahil sa kaibigan mo. So piliin ng tao kung sino ang kanyang kinakasama dahil ito ang magbibigay sa kanya ng kung anong direksyon ng mabuti sa kanyang buhay. Sana nabigyan natin ito bro ng linaw at